yo pabor nga meddan, iafu kan ikaw, kunnepe kanyo kasit tolem. Amen? Yun po ang ibig niyang sabihin. Now, of course, hindi naman ito yung first time na nakarinig tayo ng kindness na preaching. Pagbukas nyo ng YouTube, mapapansin nyo po, ang pinag-uusapan ng JIL Church Worldwide, lahat ng mga clips about preaching is kindness. Kindness, puro kindness. Sabi ko, Lord, paano ko kaya i-deliver ang word mo na maintindihan, na makapture po namin ang ibig sabihin ng kindness. Kasi sa totoo lang, ang kindness, more on dapat ine-execute yan kaysa pinipreach. More sa dapat pinapractice mo yan kaysa pinipreach. Hindi mo pwedeng ituro. O, dapat nasisimpak ka. Kuncho ka dapat. Di ba? Kung kaya na kayan. But before going any farther, kaya ko lang nga simulan yo sermon kang matarok, kanyang nga matarok, kang isa nga kwento. Mapakoli na pela biko wahira. No uya na laman. Okay. Ta biase mari si katuro jo duduma era. Yo istorya patungkol kang isang engineer, CEO nga engineer. Amok na ginano yun, pero nadanan ko kang baho nga flavor, tapi ma-excite you pa for the glory of the Lord. Isa nga CEO nga engineer, atrubes ni assistant na, pero ni assistant na kiningwa kang architect gina. Usually may yung boss engineer yung bata na architect. So, kundi yung title na. A well-known construction firm CEO, ang istoryang ito ay about sa isang well-known na construction company. Gumagawa po sila ng magagandang bahay. At ang CEO natin ay itago na lang natin sa pangalang Luke. Sa pangalang Luke. Hindi naman, malapit lang sa Lucas. No? Tatago na lang natin sa pangalang Luke. Ang sumikat tong company sa larangan ng pagdidisenyo ng magagarang bahay. Di ba uso na ngayon yung magagandang bahay? Pag tayo napapadaan sa isang iskinita o kalye, kumisan napapalingon tayo sa mga bahay kasi ang gaganda ng pagkakadisenyo. Hindi katulad ng unang panahon na gawa na lang ng bahay, tapos mga kulakang karpintero tapos alos para-pareho lamang yung itsura yung balay. Antara alalinat yung siling na. Di ba? Puro patagwag laman. Sa gawin niya, nauso pa ito niyan pa disenyowin. So, sumikat yung kumpanya. Kahit na nung hindi pa uso ang architect, sila yung nagpasimuno o yung di uso ang disenyo, sila ang nagpasimuno ng may design o pioneering ng ganito. At isa sa mga dahilan ng pagsikat nito ay dahil sa taglay na galing at abilidad ng pangunahing architect niya naman. Itago na lang natin sa pangalang J. Di ba? Malapit sa James, Jaime, di ba? So, si Luke, ang kanyang CEO, si Jay naman yung kanyang assistant na magaling mag-design. Talagang malikot ang isip. Bigyan mo ng blankong papel, lalagyan niya ng paintings. Ganun siya kagaling. Talagang malikot, magaling, mag-imagine. At siya rin ang dahilan upang makilala ang company nila at nakakuha sila ng napakaraming mga projects, prestiyosong proyekto. Lahat ng gustong proyekto ng mga engineers, architect ay napupunta sa kanila. Sila ang gumagawa. So habang dumatami yung mga projects nila, marami sila nagagawang project, pasikat sila ng pasikat at payaman sila ng payaman hanggang sa well-known sila sa buong bansa. So nagsimula lang sila sa probinsya hanggang sa nakilala ang kanilang kumpanya. Pagkaraan ng maraming taon nang namamayagpag sa industriya itong company, nagdesisyon si Engineer Luke, yung boss. Nagdesisyon ni Gina nga mabakasyon labit. Umalabik kang ibang bansa, tapos mapahinga. Kaya naman, pinagkatiwala muna yung pamumuno sa company kay Architect J. 2 taon siyang mawawala. Ikaw muna, bahala dyan, Architect, at medyo matagal na rin na panahon na hindi ako nagbakasyon. Pumunta muna ako ng ibang bansa sa Amerika
para samahan ko muna yung aking anak at magpapahinga muna ako. Total, stable naman na yung company. Na tanging niyang pinagkatiwalaan ay si architect sa husay, sa pamamahala at pati na rin sa paghandle ng pondo para sa proyekto. Kasi alam mo, sa construction, kung hindi ka marunong mag-handle ng pondo, ay maaring yun ay ikakasira mo. Ngayon, pinagkakatiwalaan niyang lubos si Architect Jay. Nasusundan niyo pa yung istorya? Parang DJ Bono lang, no? Dear DJ Bono, joke lang. At para ihanda na rin si Architect Jay sa balak ni Engineer Luke. May balak na siya ang papalit bilang CEO. At ito ay pinagdisenyo na ng pamosong retirement house na siya namang pinakamalupit at bongga sa lahat ng nagawa nila. Ang sabi siguro ni Sir Luke, O Jay, total, ikaw naman ang pinakamahusay at pinakamagaling kong arkitekto. Ikaw ang magde-design ng retirement house na iiwan ko at gagawin mo habang ako'y nasa Amerika. Sabi niya lang ganun. Ito yung pinaka-the best kasi retirement house to. Sa lahat ng ating ginawa. Sabi niya siguro. Sinimulan nga ni Architect Jay yung pamosong retirement house ilang araw bago umalis si Boss Luke. Nang nakaalis na ang CEO, si Architect Jay ay biglang nagbago. Nanguli ginaawan ni Boss Nan. Siya ay nagbago ng approach sa pagtatayo ng struktura. Dati ekselente. Kami kukukuan na talaga pinaka-the best. Sinimulan niyang binago ang ginawa at ginawang substandard ang materyales. Imbes ngayon halo 1, 2, 3, kiningwa na siguro ka 1, 2, 6. Halo yung semento. Binago yung materyales. At higit sa lahat, binawasan niya yung mga bakal. Yung disenyo ng bakal, yung kapal ng bakal, maging yung grade ng bakal, binawasan niya. At gumamit ng materyales na counterfeit. Hindi po yung mga orig na materyales ang ginamit niya. Kasi wala naman nakakaalam eh. Siya nagmamanage. Upang sa gayon, ginagawa niya lahat ang mga ito, upang sa gayon kahit papaano makabawi na din sa boss niya, makabawi-bawi man lang. Matagal lang paulit-ulit na nangangako na kasama kitang aangat, Jay, pag ako'y yumaman, pati ikaw yayaman, sabi ni Boss Luke. Sama-sama tayong uunlad ang buhay. Kumbaga, napuno na rin siguro sa pambobola ng boss niya, si Jay. Madaling salita, sadyang marupok ang bahay, pero hindi halata. Pagkalipas ng 2 taon, malabet Boss Lukin, nakatakda na ang pag-uwi niya. Ang una niyang tinungo, siyempre, yung pinagawang retirement house. Yung engranding, pamoso retirement house na pinapagawa niya. Na kung saan tinawagan niya si architect at nag-tour sila sa naturang bahay. Siya'y namangha at lubos na natuwa sa panlabas na ganda nito. Kasi mari halata eh. Di kasi niya alam na substandard ito at malamang madaling ibuwal ng lindol at tangayin ng malalakas na bagyo. Ano ang lesson sa kwento? Ha? Pero actually, hindi pa tapos. Meron pa. To be continued. Meron palang sasabihin si Sir Luke kay Jay. At ito ang kanyang sinabi. Jay, dahil ikaw ay matapat sa akin at pinaghusayan mo ang trabaho mo sa matagal na panahon na hindi ka nag-demand ng increase o dinaya ako sa lahat ng proyekto natin. Ito ang susi. Ito ang susi ng pamosong bahay na ito. At ibibigay ko sa iyo bilang pagmamayari mo na. Sa iyo na to, itong bahay na to. Ito ang reward ko sa iyo. Maraming salamat sa katapatan mo, Jay. Yun po ang lesson. Ano nangyari? Yun po ang ibig sabihin ng kabaitan. Na kahit walang nakakakita sa atin, kahit walang kapalit, patuloy lang tayong gawin ang tama, ang tapat, kahit hindi nakikita ng tao,
kahit hindi nare-recognize ng tao, tayo lang ay magpatuloy ng gumawa ng mabuti. Amen. Hallelujah. Tapos na po ang ating preaching. Tapos na ang ating preaching. Closing prayer na tayo. Bibiro lang po ako. Various points of kindness. Ito mga puntos ko sa kabaitan. Inisip ko, Lord, paano kayang i-deliver ang kabaitan? Ito po yung mga puntos ko. Meron po ako mga puntos, 1, 2, 3, 4, 5. 5 puntos. Number 1, ang kabaitan hindi resulta ng human effort. It is not a result of human effort. Number 2, para mabilis, para hindi mabagal. It means it cannot be forced. Maring pwede ipilit na masisimpat yun kasi tolem. Dapat masisimpak ka. Maring pwede. Iski anak mo yan. Kahit anak mo yan, you cannot force kindness. Although it can be enforced. Hindi mo mapilit, pero pwedeng i-enforce. Yan, lahat na mapalukter kang anak eh. Hindi o ba? Yan lahat na mapisi tera. Pero bawal yung mapisi suwin. Pati ka eskwela, bawal yung mapisiin. Ito ang magandang halimbawa ng enforcement eh. Noong unang panahon, nung marin masagot yung kita na yakam, high school ko, mathematics, marik mansera ni algebra, ni toltog Sir Trinidad yung ulo kang blackboard. Marik masagot ni kuwangin algebra nga eh. Marik ka maka-arrive ka ni final answer eh. Net toltog di ulok. Pugura mo, high school niyin. Di ba? No kuan dasaw pa ng sangaw. No kuan dasaw yun talaga may kaso din, may kulong da. Tayo na mo yung anak ker sangaw, di ba? Awan na yung talataloda. It cannot be forced, but it can be enforced. Ay, isa nga halimbawa, duwa nga nasyon. Pilipinas. Madisiplina anak yo Pilipinas? Awan niya. No, kita na niyang gathering ng isang classroom. So, kapano ay Filipino, napapano kang gamak yung classroom. Ina mo ka Japanese. Yung Hapon era, kita na nun yan to soccer ko na, no igeri audience. So, no mapano da na, mapakareno da kami, mayaman o mahirap, narereno na stadium. Na-enforce ni kabaitan. May katalo, it can be inculcated. Dumali, totoltok mo, pebe, ima mo na, tandaan mo yun, masisimpak ka, kung ana mo, di ba? It can be inculcated, but it doesn't guarantee consistency and integrity. Yun po ang third point ng kabaitan. Fourth, it cannot be passed. Maring pwede ipasa yun kasi patan, o mana mo yung kasimpak ko anak ko. Just, hindi ganun kasimple. Hindi pwedeng ipamana ang kabaitan. Nasisimpat yan, nasisimpat ni amana, no. Hindi po ganon. It cannot be passed. Although it's contagious. May lasig pa eh. Kita na ba na may lasig yung karakatan ng katamaran, may lasig pa yung kasimpatan. Fifth point, it can be taught, but it should be a lifestyle and it should be natural. Pwede may tuldo, pero dapat it should be natural. Kaya nga po, sinasabi doon sa salita ng Diyos, disiplina mo yung kayo, i-bend mo yung kayo habang mabimbe ba na kayo. Yung kayo nga napangapangan, natungotongog, gin marin pwedeng ulan nyo, yung strukturanan. Amen? Nasusundan po natin? Amen. So, next is, meron pa pala tayong ibang points pa to. Meron pa pala. Kindness can be fake. Sino yung mga fake dito ang kindness niya? Ang sabi sa Ilocano, sing pet keeper. Di ba? Di bagbagada ti Ilocano, anyamet ten, sing pet keeper met ni kakadwa, di ba? Agin si sing pet. Nasisimpanak ka, nasano to kalambay, punapay na. So, yung mga balera, tiger. Tiger magina, di ba? So, it can be fake. But true kindness that pleases God is the kind of heart that pleases God, that
is the one that can impact change. Is the one that is a result from a Christ-transformed life. So mamaya ididiin ko to. Ito po ang juice ng message sa umagang ito. Thus, it is a fruit of our relationship with the Holy Spirit. And so, kindness is a byproduct of something. Of encountering something that changes lives. So yun po ang message. It is a cause and effect phenomenon. Kaya na kayan ko wahira, isa nga produkto o byproduct of prutas, yo kindness. Nyan nakuha mo, tapyasin na simpak ka. Marin pwede masisimpak laman, mesisam. Ulitin ko, it is a byproduct. Ulitin po natin, sabihin po natin, it is a byproduct. O sama-sama po natin basahin yung naka-highlight. It is a cause and effect phenomenon. Ano yung cause and effect? The cause and effect. Number 1, born again experience. John 3:3. Unless a man be born again, you cannot see the kingdom of God. Jesus replied, verily, truly, I tell you, no one can see the kingdom of God unless they are born again. May anak tera kang literal. Yo baggitera may anak. Kita na yakan. Birthday ko March 14, 1982. Happy birthday ko na penyakan na grabe ko pa eh. Marik pa makiddaw ka regalo eh. Marik makiddaw. So nabit pa children's party kami. Ni anak yung baggitera. Sangaw, yo kararwatera pa'y, mahawag kami anak uli. Tato nakaliwat Adam and Eve, automatic, by default, makasalanan na tayong lahat. You are now bound to hell. Because minana po natin ang kasalanan. Para mapawalang sala yung kasalanan na yon na minana natin at maging ng kamatayan na yon na minana natin, kailangan mong mabuhay na mag-uli. Maalala ko tuloy yung ako'y na born again. Na born again ako sa barangay Alibago, doon sa purok nila Antilisa. Ako nung araw, rebeldado ako sa magulang ko kasi first year college ko ng architecture, maganda naman yung mga grado ko. Pagdating ng second year, pinag-stop ako ng tatay ko. Bakit mo ako pa-stopin? Hindi naman ako bagsak. Maganda naman yung grado ko. Kaya nagrebelde ako. Ang tinaray ko noon ay tumambay sa may kanto at lahat ng dumadaan ng mga kalalakihan ay guguluhin ko. Wala na yung dati champion sa poster making, nanggugulo na lang sa kanto. Pati ultimo uncle ko noon, hinahamon ko na nasuntukan. Si uncle, yung Tagalinag, binato ko ng bato yun. Hanggang sa naging worship leader, hanggang naging leader ako ng kantahan ng inuman. Talaga, uyana, yakan nyo, mapabayle ka nyo, ilawen nila, mapotong da kami kalamesa, talaga, ikikimpag na ba yun, abayle na, talaga kakaya ko ba eh. Sa nga, nag-inakso nga niya na magkansyo ka, alive ka ni Baleday Antilisa. Habang mag-gitara na peka, Fräulein siguro na eh. Na Victor Wood, peto kansyo ko to na eh. Victor Wood. Sa nga, antara ka na, magkaransyon ta, kaneta na magkansyon, wala pa na isa nga, kavulong ko pa eh, numangami pa eh. Numangami peka na eh. Nangansyong kami pa eh. Sinabayami pa niya, alive da. First time na yun, nalonap pa ba? Kato time na yun. So, Amerika mo, pray nakso Brother Ferdi, Domingo.
Ne pray niya ka, naman simudakan, na islain nagsigida, na tanks nagsigida kang gabi ni habang nakakenom na tanks nak. Kamaturukan na, marpe kahit yung minumin, marpe kahit yung masigrilyuin, na born again nagsigida. Nepe istorya yung born again ko. That was year 2001. 2001 na penga na born again. So, ganun kung paano ako na born again. Kayo, maalala nyo ang kwento ng pagka-born again nyo? O baka naman wala pa kayong kwento ng born again? Sino mga first timer natin dito? Magtaas ng kamay. Iwagayway. Oh, lahat born again sila. You know, pag born again ka, automatic kinabukasan nasisimpakan. O kinabukasan, ayaw mo nang gawin yung ikakamuhi ng ating Diyos. Kam ta kunay. Onam ta ni anak ka uli yung spiritum. So no ni anak ka uli spiritum, niyang connection mo ni afuin. Nya na power nga mingidangan ikaw nga maring kwan yo narakat. Maring nga pilipilita mo yo masisimpat. Maalano kaya ko kayan? Sa madaling salita, no kaya mo masimpat, dapat ma-born again ka. Amen? So dapat ma-born again ka. Yan lahot ano niyan na kaya tera ulyan, kanyo familia tera, kanyo kasi tole tera, marima lalabanan ni tolay. Marina liwat no kamta kunne igina. Marina liwat kamta nervyoso igina. Yo trabahom dapat i-share mo yo word of God. Yo trabahom dapat i-share mo na experience mo tapyasa iginapay ma-born again. Tanong mo experience ni born again experience, masimpat ni tolay. Kaya na kaya maritera manguli kang kasi toletera nuhi afulaman yo manguli kang kasi toletera. Kamag-anak man natin yon, kapatid man natin, nanay man natin yon, kapitbahay man natin yon, kaaway man natin yon. Ang Diyos lang ang magta-transform sa Kanya. Amen? So, kung dati worldly ka, ngayon godly ka na pag born again ka. Pag sinabing worldly, ito lang, huwag na tayong lumayo. Pag yung kantang kinakanta mo ay worldly. Di ba? Kung ang kinakanta mo ay sex bomb. Di ba? Kaya nga napalaban si Pastor Alvin sa sex bomb na to, di ba? Ngayon, praise the Lord na ang kakantahin mo. Di ba? So, kung dati rough ka, sino yung rough dito ang ugali? Ngayon, gentle ka na. Kung dati stiff-necked ka, marimevuy-vuya, sa kawin, teachable ka na. Kasi born again ka na. Amen? Oh, pumalakpak lahat ng born again. Hallelujah! Ang daming born again. Oh, citizens na kayo ng heaven, ha? Praise the Lord. Pangalawa, from legalistic to theocentric. Ang cause ay dating legalistic ka. Ang effect ngayon ay theocentric. Pag sinabing legalistic, nagiging tradisyon na lang ang pagsamba sa'yo. Oo, man nakasimbahan kasi maligtas na. Kasi attendance ko ma-check. Ma-check pa attendance ko kan langit. To theocentric. Ano ibig sabihin ng theocentric? God-centered. From tradition to relation. Kaya na kayang uwahira. Ito. Hindi porket nakaupo kayo dyan at nakikinig sa preaching at kumakanta, hindi ibig sabihin ligtas na kayo. Kasi maaaring ang ginagawa mo ay isang tradition lamang. Ang ginagawa mo ay maaaring isang routine lang para ipakita na ikaw ay makadiyos. Pero sa totoo lang, hindi naman na isa puso ang iyong ginagawa. Kaya nga kung minsan, habang kami nagpapaawit ng mga wan, kung minsan estatwa ni Pansyon ng mi, tayo sumigaw sa Lord. Kasindan na lang ikaw. Pero ikwapit siya panono kung maripay dyan si Gina. Malay mo kwala Gina. Masikreto laman. Pero marim amuyo may sisimu siya futo na. Anek kang malalaki mabaile, malalaki mapray, pero marima na isa puso ne prayer na.
Pero maritarpe kwan ko na yun. Nakikang ergwa afu eh. Bless the Lord, O my soul. And forget not all His benefit. So, di ba, kaya nang pastora, so no, artista. Oh, sobra pa, karyono pa eh. Oh, yung babeira. Nung si Tati Coco Martin, nga nyan so jaw, itanggol. Avo, makakaryoda pa, makakaryoda. Coco! Muli dabi, amo yo, akakaryoda pa. Coco! Kasi tanak artistangin. No, talaga. Dumabe ba, mahimatay dalud de, magdangora ba ba di ba? Doon Michael Jackson, di ba, magdangora ba? So no, kayo tara, praise the Lord because you deserve the highest praise. Kung simpe makahigaligtas ka pe ko, hino marimala pe mapurihan nyo, na marato pe ni kawin. Bigyan na marato pe ni kawin, marimpe idan nyo, the best mo pa eh. Kung si gafe no, pantura na ni cord nga, nagdudugtong nga biya si matole ka. Marita kitang talawan, pero He deserved the highest praise. You make it as a lifestyle na when we praise the Lord, you praise the Lord. Walang halong kapekehan. Amen? Animala pa yung mga tayag kang imamon. Alam mo, sa study daw, when you worship and raise up your hand, actually, you are enhancing the flow of your blood. Meron siyang benefit sa health natin. Pagka when you raise your hand, especially in worship, you know, when you pray, when you worship, there's a healing that is happening in your body, physically, and most of all, spiritually. Wala sa JIL, and really, ang malamya ang pagpuri sa Lord. We are a worshiping church, isn't it? Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Swerte ng magpapasonglit sa next Sunday. Talaga lahat sumasayaw. Swerte ng Lord pala, sorry. From men pleaser to God pleaser. Ang kiyo ka ng church, tapos masita pastora kiyo, nyan kapitu. So, numeri pinansin pastora ko, maring kacho mangin. Ang karata pe pastora, manopansin. Naklakan tanakwa na simbanin. Wala po akong pinapatamaan ha. Galatians 2:16, sabi niya doon, we know that a person is not justified by the works of the law, but by faith in Jesus Christ. So we too have put our faith in Christ Jesus that we may be justified by faith in Christ and not by the works of the law. Because by the works of the law, no one will be justified. Alright? Hindi po pagalingan ng pananalangin. Rend me your hearts and not your garments, sabi ng Lord. Isaiah 21:13. Kung ma-flash po natin, sermon. Yun. A prophecy against Arabia. You caravans of Dedanites, you come in the tickets of Arabia. Sorry, mali ata ako ng pagkakasulat. 21 verse 13. Colossians 2:20-22 na lang po. Since you died with Christ to the elemental spiritual forces of this world, why, as though you still belong to the world, do you submit to its rules? Di ba? So, habang kami naghahanda, naririnig ko yung pamisa ng aking mother-in-law. Di ba? So, sinusundan niya yung and with your spirit. Kuna. Totally de kaya ta kayan. Di ba? Just like the pagans, they are uttering words and mumbling repeated words. Be ikaw ni totally mo kayo mukhang afume? Ha? Di kaya masakit sa tenga? Di ba? Go to your room and pray directly to God. Yun po ang ibig niya sabihin. Legalistic to theocentric. So, kailangan makaalpas tayo sa pagiging tradisyonal at mag-concentrate na lang tayo kay Jesus. Looking unto Jesus, the author and perfecter of our faith. Amen. Number 3 po, cause and effect from lukewarm to on fire. Romans 12:11.
Never be lacking in zeal, but keep your spiritual favor serving the Lord. Sa madaling salata, walang matamlay na anak ng Diyos. Jeremiah 29. But if I say, I will not mention His word or speak anymore in His name, His word is in my heart like a fire shut up in my bones. I am weary of holding it in. Indeed, I cannot. Alam nyo, pag naramdaman nyo ang banal na espiritu sa katawan nyo, parang may apoy sa katawan nyo at hindi nyo mapigilan. Gusto nyo bang maranasan yon? O baka naman hindi. Kasi baka i-appoint kayo ni pastora sa kanahan. I-appoint kayo sa batu. Kasi ayaw nyo mag-commit. Kasama din yon sa transformation na kailangan natin. Revelations 3:15 to 16. I know your deeds, that you are neither hot or cold, neither cold nor hot. I wish you were either one of the other. Amo siya kinikingwano. Marik amo no napatu ka o no nalaming ka. Mas okay pa ba yun napatu ka o no nalaming ka. Hanan kiyo no patemplagi yung kafe. Danandag yung na kafe nga marina lamin pero marina patu. Ngayon naman no na kafe. Marino kayat. Maripe kayat afunay. Dapat nung nalaming ka langin. Dapat nung napatu ka, dapat napatu ka. Maripede ka niya kakatanga. Maripede, katutug ka ni tarangka. Tarangka yung good and evil. Matakit yaw, uba mo, diyan ka ni tarangka laman. Dapat magkazaka ka ni nalamin o nakazaka ka ni napatu. Mag-decide kayo, madyanan no. Ni napatu o ni nalamin. Ha? Magkamta maziyatang kipi pala mag-decide. Dua mala choice no. O, dana ko may bagay sa ergo. Ni kaya ano ko hira? Heaven or hell? Sinimaya kang heaven? You're not raising your hand means you do not like heaven. Imply. Ulitin natin. Sino may gusto ng heaven? Magtaas ng kamay. Amen. Sino gusto ng hell? No, amen. Siyempre, sino naman ang gusto sa hell? So ngayon, you decide, kailangan maging mainit or maging maligamgam or maging malamig. Alright? Next po, from afraid. Ito na, yung sinasabi ko kanina, ito umangkang bonan de kyo. From afraid to fearless. Dapat no, marimatalo, very bold kan. So the next week, Brother Asonyo ma-preach. Amen, pastora. Amen. Iyakan niyo bahala. Di ba? So no next week, Sister Hen tayo magpakansyon. Amen, pastora. Kakayanin ko, mag-practice akong kakanta. So no next week, si Brother Edgar ang bahala ng LGN sa Barangay 2. Iyakan bahala ko, pastora. Always on the go. Always on fire. Kaya po ba? Kaya nyo maging seryoso kaya. Just like the sons of Zebedee. Gusto ko tong istorya na to eh. Noong lumabas na si Lord sa kanyang ministeryo, ang ating Panginoong Jesus, dumaan po siya sa gilid ng ilog. Nadaanan niya ngayon yung magkakapatid, si James and John, sons of Zebedee. Sabi niya, di ba dumaan siya, come follow me. Ne batanda si Gidane, batangda, ne batanda. Pinanawan din ni Amaran, marita na pakamuin. Pinanawan din ni Amaran, ne volundan, 3 years na ne volundan ni afuin. Awan na question. They just go with the Lord. Awan na tanongin, kung sine, trabaho ko, Lord Jesus, kailangan mo na mapakamuna ka ni inak, mapakamuna ka ni Papa, nga may volundan ka ni Koko Pastora, mapakamuna, awan na ko na yun. Basta ne volundan. Isa nga contrast na, the rich young man. Kaya hina ka niya Afu, Lord, Lord, what must I do so that I will go to heaven?
So sinabi ng Lord, love the Lord your God with all your soul, with all your heart, and do good, and do not. Lahat ginawa ko. Lahat ginawa ko. Pero isa na lang, ipapagawa ko sa iyo, sabi ni Jesus. Ibenta mo yung yaman mo at sumama ka sa akin. Anong ginawa ng mayaman? Sumama? Umalis siya. Lumayo siya. At hindi sumama. Alin kayo sa dalawa? Kayo yung anak ng mangingisda o anak ng mayaman? Huwag kayo matakot. Do not be afraid. Isaiah 41 verse 10 says, if you don't mind po, so do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand. Sabi ng Panginoong Diyos. 1 John 4:4 po. Ipapaalala ng Lord sa atin. You, dear children, are from God and overcome them, because the one who is in you is greater than the one who is in the world. Huwag kayong matakot. Huwag kayong matakot mag-commit sa Lord. Hindi ho ba meron tayong ganong fear na kapag every time na magko-commit ka sa Lord, dadami din ang problema nyo sa buhay? Every time na, Lord, I will follow you the following week. Nawalan ka ng pera, inaway ka ng asawa mo, magulo yung pamilya mo, biglang dumami ang problema mo sa buhay, natatakot ka na. Patalo na kung nga mag-commit na napakaharu problema, mas umaru yung problema. Meron ba sa inyo nakaka-relate ng ganon? Takot mag-commit sa Lord kasi natatakot sa maaaring mangyari sa buhay mo. Hindi lang po sa spiritual, maging sa pamilya mo, natatakot ka, nakakantsawan ka nila. Killjoy pa yan. Dati ginapasimuno yung inuman. Sa kuwin, alagita, kurukurup pa yun. May kayahanan na ni Terano Duma. Born against yan. Maringa, born again. Born against daw. Born against. Palagi na lang kontra. Natatakot tayo. Takot tayo mag-commit. Kasi pag napansin tayo ni pastor, i-appoint tayo sa ministry. Gusto mo lang ng simple. Para walang uutos sa'yo. Para walang kukuha ng oras mo. Matthew 10:28. Do not be afraid of those who kill the body but cannot kill the soul. Rather be afraid of the one who can destroy both soul and body in hell. Alam mo, Satanas, kaya kanyang saktan. Sa totoo lang. Hindi tayo immune sa pananakit ng kaaway sa ating buhay. Isang magandang ehemplo na lang po si Job. Nawala lahat sa kanya, namatay yung kanyang mga anak. Nawala lahat ng kanyang mga alaga, nagkasakit siya. Pero hanggang doon lang si Satanas. Kung pinayagan pa ng Lord, paano kung hindi niya papayagan? Huwag kayong matakot doon sa makapanakit sa katawan. Kaya nang saktan, kaya nang bigyan kayo ng kasakitan, ng sakit. Kaya nang bigyan kayo ng depression para wala kayong peace of mind. Ako, nag-struggle ako before ng anxiety and depression. Dumating sa point na gusto ko nang magpakamatay. Meron yung nade-depress ako. Nagtatrabaho ko sa St. Louis. Nakapikit na ako. Babangga ko na yung wave 100 ko na blue. Sa Akasha noon, nakapikit na ako. Gusto ko na mamatay. Kasi depressed ako. Dumating rin sa point na dinala na ako sa mental. Hindi sa mental pala, sa doktor. Dadalhin ako sa mental. Alam ni Mrs. yun, nasan si Mrs. Punta lang kami kay Doc Matila, pero pinagdalhan sa akin, i-confine na ako dun sa sanitarium na. Ayoko. Hindi pa ako baliw, sabi mo ganyan. Ayoko. Alam nila nanay. Hindi. So, ang ginawa lang po sa akin noon, pinatulog ako ng 3 araw.
Kasi ang diagnosis sa akin noon is clinical depression. Yun yung panlilinlang ng kaaway. Darogatan ni Q. Waso na talo kan, amungan na na yan, marila talo, amungan na, yan so, katomon. Amungan na na hanggang sa gitano niyang takimo, at takitlabi ka, ma-research ka so kang Google din. Signs and symptoms of pain in the stomach. Kaya so Google, you have cancer. you have 3 months to live, sabi na doon. Tapos kaya mo, arani na kamatayin, Google. Si self-pity ka na. Nasa self-pity ka na, pero hindi totoo yun. Hindi totoo yun. Isipan mo lang yun. Yun, pandaraya po ng kaaway yun. Tools, ang tinatawag nilang pang-aalipin ng Satanas sa katawan nung unang panahon ay tinatawag nilang anxiety sa modern days. Totoo ba yun? Ang tinatawag nilang sinapian nung araw ay tinatawag nilang depression. Tinatawag nilang anxiety. Okay, we should not discount the possibility of the physiology or the physical body. Kulang ka ng vitamins, mayroong imbalance sa hormones mo, sa chemical mo. Okay, given that. Right? Pero majority ng mental illness ay ang may kagagawan ay Satanas, ay ang demonyo. For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against rulers of darkness of this world. No nyampe posisyon, nya rangko peyo tole, nyampe rangko Satanas may do eh. Right? Ganun po yun. Number 5, from rebellious to total surrender. Just like the prodigal son. Diba? Just like Jonah. Gusto ko sanang expound pero haba pa yung preaching. Just like Peter and the disciple, they were so rebellious also. Nagtago pa nga sila di ba? Just like countless Christians whose lives had been changed and forgot the former things. Just like me. Philippians 3:13-14, 2 Corinthians 3:18. Kayo na lang po magbasa para maipasok natin lahat yung laman ng preaching. Just like me, I was so rebellious before. Kung na-born again ako ng 2001, naging active lang ako hanggang 2004. After that, nawala na ako sa limelight ng pagsiserve kay Jesus sa JIL. Isa na ako sa tinatawag na kanta ata ni Freddy Aguilar to, lulubog, lilitaw. Lulubog, lilitaw. Pag may narinig sa church, ayoko na. Masyado naman silang insensitive sa akin. Hindi na ako mahal. Wala silang care. Masyado makasarili ang mga leader. Lulubog, lilitaw. Lulubog, lilitaw. Pero sa totoo lang, kagawang ko rin lahat ng problema na yon sa mga desisyon ko sa buhay. Hanggang sa point of no return. Wala nang choice. Nalugi-lugi. Alam niyo naman ang istorya. Di ba? So, hanggang sa point na nag-surrender na ako kay Lord, marik makaya yung kafu, marik makayangin, napalentog na, pari amo Joyce na, kakarela na kang napalentog na, marik makaya. Toli na kaniguin. Lord, matoli na kun. Tinanong nga si Brother James, di ba? For the glory of the Lord. Sabi ko, all through this time, ito yung ninakaw ng kaaway. Itong buhay ang gusto ko lang pala. Gusto ko lang palang mag-serve sa Lord. Gusto ko lang palang kumanta. Gusto ko lang palang kasama yung mga kapatiran at natutuwa ako sa mga pag-ibig na nararamdaman ko sa kanila. Ito lang pala yung nililihis ako ng kaaway sa matagal na panahon. Ito lang pala. At yung istorya ng buhay ko bilang umalis na worship leader at bilang umalis na nag-preach din nung kabataan ko, parang istorya ni Luke at saka ni Jay, to be continued. Continue na, Lord, nakakaroon na ng fulfillment. Ito pala ang karir, ito pala ang buhay, ito pala ang profession. Ang sarap palang sumamba sa'yo. Ang sarap pala na nililid ko ang pamilya ko na alam ko,
kasama kita. Ang sarap pala, pati sa aking negosyo, ang sarap pala na inuuna kita. Nagugulat na lang ako sa mga projects na hindi ko deserve pero binibigay mo sa akin. Hindi katulad nung unang panahon, kailangan kong gumawa ng matitindi pang mga effort para makuha ko yung proyekto. Ngayon, nagugulat na lang ako. Pipirma na ako ng kontrata na hindi ko alam. Nagugulat na lang ako. Nakaka-save na kami ni Joyce. Nakakaipon na kami. Nagugulat na lang ako. Gumaganda na ulit ang status ng buhay ko. Yun po. From rebellious to total surrender. Hindi ko po sinasadyang maging mabait. Hindi ko sinasadyang iwasan ng paninigarilyo, kundi lumapit lang ako sa Lord. Lord, lapit ako sa iyo, surrender na ako. Unti-unti niya akong binabago. Unti-unti niya akong binabago. Bawat araw. Are you kind? Mabait pa? Mabait ba kayo? Ay, hirap sagutin. Ito po, you are kind if, paspasan ko na para hindi mabilis. Number 1, other people should affirm if indeed you are kind. Ang magsasabi kong mabait ka, yung anak mo, asawa mo, kapatiran mo. Tanungin nyo nga, mabait nga ako, kamo sa kapatid mo. Joyce, mabait ba ako? Sister Joyce? Nasaan si Sister Joyce? Kung anong sagot, yun po ang totoong estados ng pag-uugali mo. Tama? Di ba? Number 2, if you are true born-again Christian, you are kind. Wala pong born-again na cruel. Wala pong born-again na masama ang ugali. Kung totoo kang born-again, mabait ka. Amen? Number 3, if you are a sheep and not a goat. Alam mo ang sheep, itutuba mo yung sheep, may bebulong ni ko na, parang ang pangalan ko lang, Jaime. Ituba mo yung kazing. Alam mo, tatorowan na ikaw. Di ba? Saguran ni ko kanina, tagog na. You should be a sheep, just like Jesus Christ, the Lamb of God, who takes away the sin of the world. Number 4, if you really love the Lord your God, you are kind. Maring pwede may vulong kang kind, nasisimpat nga afu, no, narakak ka. Habang may vulong kang nasisimpat ka afu, pati pe ikaw, masisimpat. Be ye transformed by renewing of your mind, and He will transform you from glory to glory, from grace to grace. He will transform you. Amen? Do you love the Lord? It means you are kind. Number 5, if you walk with the Holy Spirit and He dwells in you. Conclusion na po. Tandaan nyo, no, huwag kayong pumasok. Conclusion. Hindi na nila nakuha yung joke. Huwag kayong pumasok. Conclusion, sabi niya, Bisaya. Kung konklusyon, huwag kayong pumasok. True kindness is a byproduct of people surrendering to their Creator and their Savior. Number 2, cruelty, roughness, pati pagsabi ng masamang salita, bisyo, restlessness is not a manifestation of the Spirit, but rather is from the devil. You know if you are kind by their fruits. Kailangan may prutas. Transformation can only happen with us surrendering to Jesus Christ. Last po, tayo na nga po tumayo. True kindness will happen if we accept Him as our Lord and personal Savior. Let us then reconcile to God and come back home. Hello. Every person can be kind, but not every kind person can lead us to heaven. It is the fruit of the Holy Spirit, kaya get closer to God and surely you be like Him. Be kind as our Lord Savior exemplified and taught us. Yun lang po ang buod ng message sa umagang ito. Ibig sabihin po, mga kapatid, kailangan ma-experience natin ma-born again. Kailangan lumakad tayo kasama ang Holy Spirit at kailangan maging close tayo sa Lord upang ma-acquire natin yung fruit of the Holy Spirit na kindness.
Wala pong anak ng Diyos, maging sa Biblia, na cruel. Narinig pa natin na may cruel sa Bible? Di ata, no? So that is why, pag close kayo sa Lord, automatic, gagawin niya tayong mababait. At hindi singpet keeper, kundi totoong mabait. So lahat ng gustong bumait, ay nararapat lang natanggapin ang regalo ng Diyos. Ang regalong maranasan natin na kumilos ang Holy Spirit sa ating buhay. Amen? Tayo nga po'y pumikit. Habang kakantahin po natin yung kantang Run to You, tayo po'y tatakbo patungo sa presensya ng ating Panginoon. Rise is on the sparrow. Your hand it comforts me from the ends of the earth. To The ends of the earth will draw all men. Let your love and grace abound. You call me into your call me to your purpose. Your Stand, angels understand. May you glory. For your glory, may you draw all men as your Love and grace demand. And I will run to you, to your words of truth. It's not by might, Not by might, not by power, not by power, but by the Spirit of God. so we will run the race. Yes, I will run the race till I see your face. Oh, let me live in the glory of your grace. Once again, in our soft voice, we say, as I will run to you, to your words of truth. It's not by might, not by power, but by the Spirit of God. Make it as your prayer. I will run the race till I see your face. Oh, let me live in the glory of your grace. Hallelujah. Hallelujah. Oh, Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Hindi po kami papayag, Panginoon, na magtatapos ang gawain mo na hindi man lang po namin naranasan ang iyong dakilang pagkilos sa aming kalagitnaan. Totoo po, Panginoon, ang mundo namin ginagalawan ay sadyang marahas. It is a cruel world. It is an ungodly world. Once we step out from this church, Lord God, sasalang na naman kami sa mundong walang Diyos, walang paggalang sa Diyos, mundong lumalakad na hindi kasama ang banal na Espiritu.
Kanya nga po sa sandaling ito, Panginoon, kahit na may nararamdaman kami, kahit na may takot sa puso namin, kahit na kung minsan nakukulang kami ng pananampalataya, nakukulang kami ng pagtitiwala sa iyo, Panginoon, kami po'y nagpapakumbaba sa umagang ito. Kahit na kung minsan feeling namin, ang lakas-lakas namin na kaya namin sapagkat maganda ang buhay namin. O di kaya, ang hirap ng buhay at walang katuturan ang pag-trust sa iyo. Sa sandaling ito, Panginoon, habang itinataas po namin ang aming kamay, bayaan mo nga po, Panginoon, pagpalain mo nga po kami, Panginoon, at samahan po kami ng banal mong Espiritu. For without you, Lord God, we cannot really face the Word. And this morning, Lord God, we just want to take the opportunity to recommit ourselves unto you. We rededicate our lives unto you. Panginoon, inaamin po namin, Panginoon, na kami nagkasala. Hindi kami nakarating sa iyong pamantayan. Kaya kung minsan parang ang bigat at para tilabagang walang saysay ang aming pagsamba sapagkat napakalayo ng aming mga puso, napakalayo ng aming mga isipan sa iyo. Kanya po, sandaling ito, Panginoon, hallelujah, i-rededicate po namin ang aming buhay sa iyo. Amen. Tayo nga po'y sama-samang banggitin at i-rededicate po natin ang ating buhay sa Lord. Panginoong Jesus, Panginoong Jesus, nakikita mo po ang aking buhay. nakikita mo po ang aking buhay. Sadya nga pong napakadaming mga iniisip, Sadya nga po, napakadaming naiiniisip. napakadaming mga pagsubok na kailangang suungin. Napakadaming mga pagsubok na kailangan. Pero sa umagang ito, Pero sa umagang ito, sa ngalan ni Kristo Jesus, sa ngalan ni Kristo Jesus, isinusuko ko po ang aking buhay. sinusuko ko po ang aking buhay. Samahan mo po ako sa laban ng buhay na ito. Samahan mo po ako sa laban ng buhay na ito. Isulat mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Isulat mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay. At tuturuan mo kong maging mabait sa lahat ng pagkakataon. At ano po akong maging mabait sa lahat ng pagkakataon. At higit sa lahat, At higit sa lahat, maranasan ko po maranasan ko po ang pagkilos ang pagkilos ng banal na Espiritu ng banal na Espiritu sa aking buhay. sa aking buhay. Ako na lang po mananalangin. Sweet Holy Spirit, narinig mo po ang aming panalangin na hindi po namin kaya. Bata, matanda, lalaki at babae, kung hindi mo po kami sasamahan sa aming paglakad sa buhay Kristiyano po namin. Bayaan mo nga po, Panginoon, simula sa araw na ito ay masumpungan ka po namin sa lahat ng yugto ng aming buhay. Masumpungan po namin ang iyong pagkilos. Kami mamamangha sa mga pagpapala na igagawad mo po sa amin. Kami mamamangha sa kalakasan, Panginoon, sa kalayaan, sa pagpapala. Maging alive na nga po, Panginoon, ang aming pagsamba sa iyo. Nagugulat na nga po kami, Panginoon, nakakaroon na nga po ng breakthrough. Nakakaroon na nga po, Panginoon, ng revival. Sapagkat nagsimula sa aming personal na buhay, nagsimula sa aming pamilya, Panginoon. At ito'y magiging contagious, Panginoon, at mararamdaman ng lipunan po namin, Panginoon, ang iyong banal na pagkilos sa aming pinakamamahal na simbahan, Panginoon. Thank you very much, Lord God. Selyuhan mo pong panalangin ito. Bayaan mo pong ikaw lang po ang patuloy na malulhati at maitaas at hindi kung sino mang tao, Panginoon. Sama-sama po namin binabalik sa iyo lahat ng kapurihan, kadakilaan. In Jesus' mighty name, this we ask and pray. Amen and amen. Amen. Are we blessed? Amen. Amen. Sige po, let us give the best clap offering to our God. Hallelujah. Can we shout? Hallelujah. Hallelujah. Can we shout? Praise the Lord. Praise the Lord.
open heart to bring a sacrifice of praise. Sige po, bigay po natin ang pinakamalakas na palakpak sa ating Panginoon. I will come to you with an open heart. I will come to you with an open heart and bring a sacrifice of praise. I have seen your power in the holy place, and I have known your mighty ways. I will remember your mercy, and Lord, your faithfulness. Lord, your goodness and your love will follow me all the days of my life. I'm surrounded with the favor of the Lord, always and forever. Lord, your goodness and your love will follow me all the days of my life. I'm surrounded with the favor of the Lord, always and forever. I will come to you. I will come to you with an open heart and bring a sacrifice of praise. I have seen your power in your holy place, and I have known your mighty ways. I will remember your mercy, and Lord, your faithfulness. And Lord, your faithfulness. Lord, your goodness and your love will follow me all the days of my life. I'm surrounded with the favor of the Lord, always and forever. Lord, your goodness and your love will follow me all the days of my life. I'm surrounded with the favor of the Lord, always and forever. I remember your mercy, and Lord, your faithfulness. Lord, your goodness and your love will follow me all the days of my life. I'm surrounded with the favor of the Lord, always and forever. Lord, your goodness and your love will follow me all the days of my life. I'm surrounded with the favor of the Lord, always and forever. Lord, your goodness and your love will follow me all the days of my life. I'm surrounded with the favor of the Lord. For the last time, Lord, your goodness, Lord, your goodness and your love will follow me all the days of my life. I'm surrounded with the favor of the Lord, always and forever. Always and forever. Always and forever. Always and forever. Praise God. Sige po, isa pang muling malakas na palakpak sa ating Diyos na buhay. Are we all blessed po? Ay, mahina po. Are we all blessed? Amen. Ayan, God is good. And all the time, God is good. Ayan po mga kapatid, tunay nga po na napakabuti ng Diyos sa ating pong mga buhay. Amen po ba? Napakaganda po ng katuruan po natin kanina, no? It's all about kindness. Amen? Kindness